Hi mga pangga! Welcome back to our YouTube channel, Brainy's TV. Isa sa aming taga-subaybay ay nagpadala sa kanyang karanasan sa buhay. Ang pangalan niya ay si Miguel at Rafael. Si Miguel at Rafael ay nakatira sa Quezon Province. Ito ang kanilang kwento ng kanilang buhay. So, andiyan ba kayo mga pangga makinig? Okay mga pangga, umpisahan ko na. Sa isang maliit na bayan sa Quezon, naninirahan si Miguel, isang tahimik at masipag na guro sa elementarya. Ang buhay niya ay umiikot lamang sa paaralan, simbahan at tahanan. Siya'y isang anak na masunurin at mapagkumbaba kaya't hindi kailanman lumihis sa kagustuhan ng kanyang inang, si Aling Pina. Sa labas, siya'y halimbawa ng kabaitan, ngunit sa loob ng kanyang puso ay may lihim siyang itinatago, ang damdaming matagal nang gustong kumawala ang pag-ibig na para sa kapwa lalaki. Di ba? Parang aticharo lang, no? Yes. Yes, mga pangga. At ito naman, tutuloy natin. Sa Maynila, si Rafael naman ay abala sa pagsusulat at paglalatala ng mga educational materials para sa DepEd. Isa siyang masayahin ngunit malalim mag-isip na tao. Laging may dalawang panibagong ideya at pananaw. Isa rin siyang anak na minsang sinikap tuparin ang pangarap ng kanyang ama na maging sundalo. Ngunit pinili niyang tahakin ang daang siya'y mismo ang gumuhit. Nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang seminar sa Batangas, kung saan pareho silang napiling resource persons. Sa dami ng tao roon, tila sila lamang ang tahimik na nakaupo sa isang sulok habang nagkakape. Simple ang simula, walang dramatikong palitan ng salita. Ngunit sapat ang simpleng tingin at ngiti para maramdaman ang kislap ng posibilidad. Di ba? So ito lang natin mga pangga. Simula noon, sinimulan nilang kilalanin ang isa't isa, dahan-dahan, tulad ng pag-iinit ng araw tuwing umaga. Excuse me. Nagkita sila sa gitna, hindi sa lugar kundi sa pangangailangan. Si Miguel na matagal nang inilihim ang sarili ay natagpuan ang lakas ng presensya ni Rafael. Si Rafael naman ay sanay sa mabilis na mundo, ay natagpuan ang katahimikan sa piling ni Miguel. O diba? Ngunit ang mundong pinagtataguan nila ay hindi kailanman maging mabait sa kanila. Nang malaman ni Aling Pina ang tunay na ugnayan ni Miguel at Rafael, nasaktan siya. Tumigil ang mga salusalong puso ng tawanan. Umiwas ang mga kapitbahay, nag-iba ang pakitungo sa guro ng bayan. Sa halip na yakap, katahimikan ang inuwi ni Miguel gabi-gabi. Hindi rin naging madali kay Miguel nang mabalitaan ng kanyang amang si Mang Lando ang tungkol sa relasyon nila. Bayan, agad siyang pinalayas. Iniwan niya ang Maynila at lumipat sa probinsya. Dala lamang ang ilang gamit at mga librong isinulat. Tumira siya pansamantala sa bahay ng matalik niyang kaibigang si Tess, habang pilit na bumubuo ng bagong direksyon. Habang ang mundo ay tila walang ibang alam kundi ang humusga, pinilit nilang manatili sa isa't isa. Hindi nila kailangang ipagsigawan ang kanilang relasyon dahil alam nilang sapat na ang katotohanan sa pagitan nila. Umupa sila ng maliit na bahay sa isang liblib na barangay kung saan walang nakakilala sa kanila. Doon nila sinimulang buuin ang isang payak ngunit mapayapang buhay. Si Miguel ay nagpatuloy sa pagtuturo
sa karatig paaralan, habang si Rafael ay patuloy sa pagsusulat ngayoy para na rin sa mga batang tinuruan ni Miguel. Lumipas ang mga taon, unti-unting lumambot ang puso ni Aling Pena. Nang siya'y nagkasakit, si Rafael ang unang tumulong sa gastusin at gamot. Ngunit niya nakita hindi lamang ang pagmamahal ng lalaking kanyang anak, kundi pati ang malasakit at kabutihang loob. Muli siyang nakangiti sa pagbisita ni Miguel, ngayon kasama na si Rafael. Diba? Tahimik lang silang tatlo sa mesa, pero sapat na ang pagtanggap ng iyon para mapawi ang lungkot ng puso ng anak. Sa kabilang banda, si Mang Lando ay nagpakumbabang humingi ng tawad. Hindi na naghahanap ng paliwanag si Rafael, ngunit ramdam niya ang pagbabago. Hindi na mahalaga kung huli ang lahat. Ang malagay may pagkakataon para maghilom. Dumaan sila sa mga unos ng pag-alinlangan, bighati at paglayo sa pamilya at lipunan. Piliin nilang huwag bumitiw sapagkat sa bawat sakit may panibagong patunay ng katatagan sa bawat gabi ng luha, may umagang puno ng pag-asa. Nakabili sila ng isang maliit na lupa sa paanan ng bundok. Doon sila nagtayo ng munting tahanan, simpleng bahay na may hardin, tambayan, at mga panibagong pangarap. Tahimik ngunit totoo, malayo man sa mata ng lipunan, malapit naman sa puso sa isa't isa. Okay. Doon sila tumanda, mga pangga, hindi bilang lihim, kundi bilang patunay na ang pag-ibig, gaano man kabigat ang daan, ay may patutumuhang tahanan. Doon po nagwawakas ang ating kwentong paano nag-iibigan sina Rafael at Miguel. Papasalamat ako sa kanila ni Miguel at Rafael sa pag-share nila ng kanilang sa kanilang buhay bilang kung paano sila naging sila. Shout out ko pala mga pangga, si Mylene Raqueles, shout out sa iyo, Ma'am Maricel Mendres, si Esther Naistronger, Jel Gomez. So ayun mga pangga, dito natapos ang ating kwento sa pag-iibigan nila Rafael at Miguel. Again, please don't forget to subscribe our YouTube channel, Bryanny's TV, and see you in our next vlog. Thank you so much for watching. Bye!